Naglabas na nga ng summon order ang Senado bilang impeachment court laban kay VP Sara Duterte. Inatasan ng korte na magsumite ang kampo ni VP Sara ng sagot nito o answer niya sa articles of impeachment sa loob ng 10 araw. Hindi daw extendable yan, partner. Mula ho yan sa pagtanggap ng writ of summons. Nagpahayag naman ang legal team ni Duterte na susunod sila sa konstitusyon at sa mga umiiral na patakaran, maghahain ng naaangkop nilang tugon. Kapag naisumite na ng kampo ni Duterte ang sagot at bibigyan naman ng House Prosecution Panel ng 5 araw para magsumite ng kanilang tugon. Samantala, sinabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na pinahihintulutan ng impeachment court ang mga partido na magsumite ng kanilang pleadings at mga kalakip pang mga dokumento na personal o sa pamamagitan din ng email upang mas mapabilis ang proseso. Kapag naisumite na ang huling pleading, maaaring itakda ang clerk of court o maitakda ng clerk of court pre-trial ang pagpapadala ng kaukulang abiso sa mga magkabilang panig. Pagkatapos ng pre-trial, sisimulan ang trial proper sa petsa at sa oras na itinakda ng impeachment court na formal na ipapaalam din sa lahat ng partido. Sa regular courts kasi ngayon, partner, required yung e-format at saka yung hard copy. Dalawa. Oo. Kaya advance mo yung e-format pero to follow yung hard copy. Oo. Para sure na na-receive talaga. Kung hindi mag-comply doon, pwedeng ma-technical Ay, undismiss. ganun. Oo. Okay. Ganun na kaya ngayon, meron na ring e-format at saka Dati kasi physical copy lang, partner. physical copy. Ngayon, kailangan na rin. Ano, ha? Para consistent kung alin yung pareho. Para may pagbalanse, pagbatayan. Martes na tayo ngayon, 19 ng Mayo 2026. Sa ulo ng ating mga balita, halaga ng piso sumadsad sa pinakabagong record law na 61 pesos and 75 centavos per dollar. Department of Justice pinakakasuhan naman ng plunder sina Senator Jinggoy Estrada at Bunungan kaugnay sa flood control scandal. Mukhang talagang Habulin. Pilipitan, ano ha? Senado nagkonbina bilang impeachment court. Senate President Alan Peter Cayetano napanatili ang pwesto. Pinakabatang miyembro naman ng gabinete itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Budget and Management. Presyo ng kerosene may rollback. Gasolina at diesel tumaas. Aray! NBI volunteer driver naman na nasangkot sa Senate shooting pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa. Tibo na nanadyak. Nanuntok ng bata sa Taguig City, arestado. Nakapaalala nga pala, partner, ha? Doon sa mga mahilig na mangduro ganun ang kanilang kamay, parang bumabarel. Bawal na? Susundan mo ng ganun sa leeg. O yung parang gilit sa leeg. Gilit ano? sa leeg. Yan pala, partner, maituturing ng isang uri ng grave threat. Ha? Yes. Gesture pa lang, partner, Gesture no? pa lang, oo. Bawal na palang magbiro. Oo. Hindi, depende naman daw. Dapat persistent. Halimbawa, kayo ay nagkabanggaan lang sa sasakyan. Oo. Di ba? Pagkatapos, sinenyasan mo ng ganun. Pagkatapos, ganun. Di ba? Ganun. Hindi daw yun. Kailangan okay. Persistent. Paulit-ulit mo siyang ginagawa o ginagawa sa'yo? Oo, paulit-ulit mo na ginagawa. Halimbawa, siguro mga 5 beses na ginanon ka. Parang Armalite na ginagawa. Kunyari, kapitbahay mo, araw-araw na lang, partner, di ba? Tapos hindi na biro ang dating. Iba na yun, partner. Grave threat na daw yun. Sabi ng Korte Suprema. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Kasama niyo po, Cheska San Diego, Bobadilla. At Kuya Angela Halapalmona sa detalye ng ating mga balita. Muling sumadsad sa pinakamababang antas ng halaga ng piso matapos maitala ito kahapon sa all-time low na 61 pesos and 75 centavos per dollar. After, malapit na dun sa malapit na dun sa forecast natin, di ba? Ano sabi ko? First quarter. Sabi mo, sasampa ng 60, di ba? Hindi, 61. Sasampa ng 60 hanggang sumiksitiwan, sumobra pa, partner. 62, Ngayon, malapit na. 62. Malapit na. Second quarter. Ano bang January, February, March, April, May, June. Naku. Huwag tayo ma-excite, wala naman tayong dollar. Sana naman masir. Huwag tayo ma-excite, wala naman tayong dollar. Meron ako. Wow, susyan. Naman! Baka naman pwede. Oo naman. Ilan gusto mo? all. Ilan gusto mo? 5, 10, 15?
Barya. Hindi, 1,000 ba yun? Ay, hindi Grabe ka naman. $1 lang. Ayon sa Banker Association of the Philippines, nagbukas ang piso sa 61.69. Tuloy-tuloy na humina buong araw sa kalakalan hanggang tuluyang magsara sa 61.75. Mas mahina ito ng 6 na sentimo kumpara sa naitalang 61.72 noong Biyernes, May 15. Ayon sa ekonomista, ang patuloy na tensyon sa gitang silangan ang isa sa mga pangunahing dahilan ng paghina ng piso. Kinupirma naman ng Office of the Ombudsman ang pagtanggap nila ng rekomendasyon mula sa Department of Justice sa pagsampa ng kasong plunder, graft, bribery laban kay Jingo Estrada at ilang dating opisyal ng DPWH kaugnay ng flood control anomaly. Ayon sa pahayag ni Assistant Ombudsman Nico Clavano sa isang press conference, nag-ugat ang rekomendasyon sa investigasyong isinagawa ng DOJ at National Bureau of Investigation, Public Works and Bid Rigging Task Force. Lumabas umano sa investigasyon na may magkakaugnay na opisyal ng gobyerno na gumagamit ng kanilang posisyon para i-manipulate ang project specifications, aprobahan ang budget at dayain ang public bidding process. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong nakaraang taon, sinabi ng dating DPWH Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez na umano'y idinump ni Estrada ang 355 million pesos na flood control projects kapalit ng sinasabi na 30% nitong Standard Operating Procedure o SOP. Bukod kay Estrada, kabilang din sa mga respondents sina dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at iba pang dating opisyal ng ahensya. Samantala, sinabi naman ng Office of the Ombudsman, magsasagawa pa ito ng sariling pagsusuri bago tuluyang maghain ng kaso sa Sandigan Bayan. Matatandaan mo, partner, naglabas din ng pahayag ang Office of the Senate President. May certification pa nga yung isang tanggapan sa Senado na nagsasabi na yung sinasabing allocation na ginamit dyan sa flood control issue na yan, hindi nakapangalan o walang nakapangalan ganun kay Senator Jinggoy. Okay. At yun nanggaling mismo sa tanggapan ni dating Senate President Tito Soto. Okay. Ayun. At kaya ang sinasabi ni Senator Jinggoy, walang basihan yung mga reklamong yan laban sa kanya. Oo. Kasi sinabi na mismo ng ng isang tanggapan ng Senado, walang naka-allocate sa kanyang ganung pondo. Oo. Kaya nga sinabi na akala safe siya, di ba? Oo. Hindi, iba yun. Iba pa yun. Ito later lang. Okay. Later Iba lang, pa mga- ito, partner. Oo, mga few weeks ago lang yun. Lumabas na lang sa ini-investigate nila. Oo, kaya Okay. nga nagulat siya, no? Nagulat si Senator Jinggoy. Bumoto lang siya para sa bagong majority. Nag-iba na. Nag-iba na yung tono. May ipapile lang kaso uli sa kanya. O kaya sabi niya, teka muna. Ano yun? Dati walang pangalang nakuha na nakapangalan sa'yo. Ngayon, meron na ba? Ngayon, meron na uli. Ala. Oo. Kaya sabi niya, teka muna, parang ano ito Parang, kasi kung mababawas nga naman si Senator Jinggoy, 11-3 na sila ngayon ang equation. Kasi si Senator Mig Zubiri at saka si JB Ejercito, although si JB naman, nag-attend lang siya sa caucus ng minority. Okay. Pero kahapon, nag-manifest siya. Ang sinasabi niya lang, he will maintain his independence. Hindi siya not necessarily kasama ng minority Nako, group. naman, oo. So, 9 plus 1, 10, 13 ang tayo ngayon. Okay. 10, 1, 13. So, So, kahit kung mababawa siya, Kung mababa, hindi. So, mangyayari, kung halimbawa si Senator JB papanog sa minority, 12-13 na. oo. Wala si Bato. 12-12 na. Patas na. O kung masususpindi si Senator Jinggoy, minority na sila uli. Baka siya yung pantay-breaker, partner. Tapos, di ba, pinapapailan din ng kaso si Senator Cheese. Oo. Di ba? Although may mga ugong-ugong naman na Ano yun para maubos, partner? parang gano'n. No? Oo. Pero may mga ugong-ugong naman na baka daw ang pumalit sa kasalukuyang majority group, papalitan si Senator Alan, si Senator Cheese Escudero. Ulit. Oo. Okay. So, ang equation, ang tanong lang daw impeachment or plunder?
diba? Ganon, Oo, ganon. ayan. Anyway, yan naman yung mga... Ano ang priority nyo? yan naman yung mga balita. Kuro-kuro lang yan. Hindi actually kuro-kuro. Factual siya eh. Ah. Kasi talaga namang may nakapending na plunder case laban kay Senator ano eh. So, abangan natin ang mga susunod na Yun eksena, partner, oo, no? kung anong mangyayari, ano ha? Although may mga report din na kung napoproject na ng mga kakampi ng administrasyon na baka hindi nga lumusot yung impeachment. Kaya may mga nagpulong na doon sa may bandang Soler. Ganun? Oo. Speaker ng House, kasama si dating Senate President Tito Soto, kasama si Senate Secretary Dong Mendoza, at meron pang isang majority floor leader ng deputy Nag-usap speaker na. pala. Deputy speaker pala. Nag-usap-usap sila na pagkatapos daw ng ito ho naman batay ho sa mga impormasyon lang nag-usap na sila na pagkatapos ng SONA by June magkukonvene as Constituent Assembly para isulong naman ang charter change. Ang dami yung agendang nakapila. Mukhang talagang ayon nila kay BP Sara. Radyo natin nationwide. Hindi manghihimasok ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng formal na pagkukonbine ng Senado bilang impeachment court. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, batid ng Pangulong BBM na mandato ito ng mataas na kapulungan kaya hindi niya kailangang makisawsaw pa sa naturang usapin. Diyan man naginiiti Castro na mananatili ang paninindigan ng Pangulo na pananagutin ang lahat ng mga opisyal na sangkot sa anumang kabaluktutan gaya ng flood control mess. Kaugnay nito nanawagan din si Castro sa mga senador na siyang tatayong mga hukom maging pata sa impeachment trial na niya'y para naman sa kapakanan ng taong bayan. Samantala, kumpiyansa naman ng buong House Prosecution Panel sa magiging takbo ng impeachment proceedings batay sa bigat ng mga nakalap nilang mga ebidensya. Ito'y kahit naniniwala ang prosecution na may kinalaman pa rin sa impeachment case ni VP Sara Duterte ang nangyaring palitan ng liderato sa Senado nitong nakaraang linggo lamang. Ayon kay San Juan City's Representative Isabel Zamora, miyembro ng prosecution, ang mahalaga ituloy ang paglilitis at umaasa silang sa huli ay may mga ebidensya pa rin titignan ng mga senador na uupong hukom sa impeachment trial. Nasa 87.6 billion pesos naman ang gross gaming revenue na naitala ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa unang quarter ng 2026. Mas mababa ng 15% o 15.87% kumpara sa 104.12 billion pesos na naitala sa kaparehong panahon noong nakarang taon. Resulta ito ng paghina ng electronic gaming sector, kabilang ang e-games, e-bingo, at saka yung poker na nagtala ng 22.43% na pagbaba ng kita mula Enero hanggang Marso. Ayon naman sa PAGCOR Chairman at CEO na si Altenco, nakaapekto sa performance ng industriya ang mga hamon sa ekonomiya at pagbabago ng market condition. Pinakamalaking bahagi pa rin ng kita ng PAGCOR ang nanggaling sa mga licensed casino na nakapag-ambag ng 44.52 billion pesos o 50.83% ng kabuuan GGR. Pero sabi po ni Chairman Tenco, sa kabila naman ng mga development na yan, nananatiling positibo ang PAGCOR sa hinaharap ng gaming industry dahil sa patuloy na pamumuhunan ng integrated resorts, digital innovation at responsible gaming program.